Dominant Protector. Credit to the author. 2,731-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ngunit kailangan nating magpakita ng kaunting paggalang kay Polong. Hindi natin maaaring pakialaman ang sekta ng Sky Elixir, ngunit hindi rin natin maaaring guluhin si Terence. Hindi natin ma-offend si Terence para lang mapasaya si Polong. Mahihirapan tayo kung papatayin tayo ni Terence. Lolo, mas kalmado ka. Alam ko, huwag kang mag-alala, Lolo, hindi ko guguluhin si Terence ng harapan. Mabilis na saad ni Pancho. Sa katunayan, hindi man lang siya maglalakas loob na guluhin si Terence ng harapan, natatakot siyang bugbugin siya ni Terence. Si Harry ay labis na nasisiyahan sa kanyang sarili. Ang kanyang mga araw sa Sky Elixir Sect ay parang isang buhay na lumipas. Nakatayo siya sa gitna ng iilan sa pinakamataas sa sekta, mula sa isang walang kwentang young master hanggang sa isang elder ng isang sinaunang sekta. Sa pagbabalik tanaw, napagtanto ni Harry na ang pinuno ng bahay Kang ay wala. Si House Kang ay hindi kahit isang normal na noble house noon, at gusto pa rin niyang lumaban para sa posisyon ng ulo. Wala sa paningin niya ang posisyong ito. Nawala na rin ang galit niya sa kanyang kuya Polong. Iba ang pananaw ng isang tao kapag nakatayo sila sa ibang taas. Ang Harry ngayon ay hindi na ang Harry ng nakaraan. Inaasahan niya na ang kanyang kapatid na lalaki ay maaaring palakasin ang bahay Kang. Imposible para sa kanya na talikuran ang kanyang posisyon bilang isang elder ng Sky Elixir Sect at bumalik sa bahay Kang, kaya kinailangan ni Harry na suportahan ang kanyang kapatid sa abot ng kanyang makakaya. May halong damdamin, dinale ni Harry ang numero sa silid ng kanyang lolo. Hello, ako si Levi Kang. Kinuha ni Miracle Dr. Kang ang telepono. Si House Kang ay nananatiling mahina sa mga araw na ito. Nasa kanila ang hidden house na suportado mo, pero hindi pa sila noble house. Tinutulungan nila ang hidden house na magbenta ka ng ilang low-end na table tasks, ngunit si Levi ay hindi gaanong matigas gaya ng dati matapos mawala ang kanyang titulo bilang isang milagrong doktor. Lolo, ako, ito, Harry. Napakatagal na simula nang marinig muli ni Harry ang boses ng kanyang lolo. Siya ay labis na nasa sabik habang iniisip kung paano nakiusap ang bahay ni Kang sa kanilang mga lolo't lola na ipaglaban ang titulo ng isang noble house. Naisip niya kung paano ginulo ni Terence ang medikal na kumpanya ng kanyang pamilya. Napuno ng emosyon si Harry. Harry! Natigilan din si Miracle Dr. Kang. Harry, kumusta ka na? Ang tagal na, nagdusa ka ba sa Sky Elixir Sect? Siyempre marami akong pinaghirapan. Naalala ni Harry ang kanyang panahon sa Sky Elixir Sect. Parang habang buhay na ang nakalipas, ang sakit ay hindi kayang tiisin ng isang normal na tao. Sapat na para sa kanya ang patuloy na paggamit ng mga table tasks para makalusot, at pagkatapos ay ang ghost-style alchemy training araw at gabi. Totoo na ang mahuhusay na guro ay nagbunga ng mahuhusay na estudyante, ngunit kung hindi sinanay si Harry na parang aso, wala siyang lakas na mayroon siya ngayon. Maaaring sabihin ng isa na bago ang tagumpay ni Harry, ang 5 elemento na sekta at Sky Elixir Sect ay hindi siya tinatrato bilang isang tao, ngunit bilang isang tool. Ngayong ginawa na niya ang tabletang nagpapahaba ng buhay at nagpapalabas ng lason, sa wakas ay nagkaroon na si Harry ng katayuang nararapat sa kanya. AI. Napabuntong hininga si Miracle Dr. Kang. Maliit lang ang House Kang, hindi man lang noble house. Kung ikukumpara sa mga sinaunang sekta na iyon, para itong langit at lupa. Apo, nagdusa ka na. Hindi ka matutulungan ni Lolo na makaahon sa paghihirap na ito. Ang tanging suporta namin ay ang hidden house mo, ngunit hindi nila kami matutulungang sabihin ang mga bagay na ito. Haha, Lolo, huwag mong sabihin na tapos na ang paghihirap ng apo mo, at nandito na ang masasayang oras para sa bahay Kang. Natawa si Harry, anong noble house? Anong hidden house? Kung sasabihin kong bahay Kang ang hidden house Kang, then he is the hidden house Kang. Who dares to say no? Napatulala si Miracle Dr. Kang sa mga sinabi nito. Harry apo, are you out of your mind? What nonsense are you talking about? Lolo,
Hindi mo pa alam, di ba? Nakatulong na ako sa Sky Elixir Sect sa malaking bagay na iyon, at ako na ngayon ang ika-8 elder ng Sky Elixir Sect, isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Sky Elixir Sect. Sabi ni Harry. Ano? Naging elder ka na sa Sky Elixir Sect? Totoo ba iyon? At saka, kung wala kang lakas para i-back up ito, makakarating ka pa ba sa posisyon na iyon? Hindi makapaniwalang tanong ni Miracle Dr. Kang. Siyempre totoo. Lakas. Tanong ni Harry. Isa na akong Sky Class Master, isang Golden Class Level 3 Refiner ang pinakatuktok sa lahat ng refiner kahit ang hidden house ng matandang lalaki mo ay kailangang yumukod sa akin. Ikaw. Isa ka ng Sky Class Master, at Golden Class, 3rd Level Refiner. Halos sumabog ang puso ni Miracle Dr. Kang sa mga salita. Paano ito naging posible? Paano naging ganito kalakas si Harry? Of course. Kahit na hindi ko alam kung para saan ang gusto ng Sky Elixir Sect na bone cleansing pill, pero lahat ng pera nila ay ginugol nila sa akin para gawin itong pill na ito. I dare say na kahit ang Young Master of the Sky Elixir Sect ay walang katulad na treatment sa akin, kaya paanong hindi ako magiging makapangyarihan? Pagmamalaki ni Harry. Langit. Nagulat si Miracle Dr. Kang, ngunit pagkatapos ng shock, naniwala siya sa mga salita ni Harry. Inangat niya ang ulo niya at sumigaw, hahaha, babangon na naman ang bahay Kang. Siyempre, Lolo, huwag kang matakot. Hanggat nandito ako, magiging maluwalhati ang bahay Kang. Ako ay isang Sky Class, at mabubuhay ako ng mahabang buhay magagawa kong protektahan ang bahay Kang nang hindi bababa sa 100 taon. Maaari kayong magpatuloy at palawakin ang bahay. Sabi ni Harry. Good. I'll announce that you're the next head of House Kang. Excited na sabi ni Miracle Dr. Kang. Hehe, Lolo, ipaubaya mo kay Kuya ang posisyon ng House Leader. Ako ay isang elder sa Sky Elixir Sect, hindi ako makakabalik sa bahay Kang, ngunit palagi akong magiging tagapangalaga ni Kang. Sabi ni Harry. Gayunpaman, hindi inisip ng Miracle Doctor na si Kang na nambobola si Harry. Siya ay may kakayahan at kakayahang gumawa ng isang bahay na may Sky Class Master bilang isang nakatagong bahay, at ang Sky Class Master na ito ay isang elder ng isa sa pinakamalaking sinaunang sekta, ang Sky Elixir Sect. Dahil dito, ang Hidden House ay lalong naging sinaunang. Ang Hidden House na sinusuportahan mo ng Sky Elixir Sect, ngunit hindi ito kasing lapit ng kay Harry. Pagkatapos ng lahat, si Harry ay mas hilig sa kanyang sariling bahay. Naiintindihan ko na, Harry, ikaw ang ipinagmamalaki ng bahay Kang. Nagpakawala ng hininga si Miracle Dr. Kang. Ipapaalam ko kaagad kina Guillermo, Carlos, at Polong. Sabihin mo silang bumalik at ibahagi ang mabuting balita. Sige, Lolo. Kung may kailangan ka sa hinaharap, maaari mo akong tawagan anumang oras. Wala pa akong satellite phone, para tawagan mo ang Sky Elixir Sect at hanapin mo si Kuya Kang o ang ika-8 elder. Makakakuha ako ng satellite phone sa loob ng ilang araw, at ibibigay ko sa iyo ang numero. Sabi ni Harry. 2,732. Sige, nakuha ko na. Tuwang-tuwang ibinaba ni Miracle Dr. Kang ang telepono. Ngayon ang araw ng pagdiriwang ng bahay ni Kang maliban sa himalang doktor na si Kang, si Polong din ang pinakanasasabik. Matagal na niya itong pinipigilan nang makitang hinampes ni Terence ang kanyang kasintahang nasa harapan niya ay isang malaking kahihiyan. Ngunit noong nakaraan, kailangan niyang tiisin ito para hindi niya minas si Terence. Nang hindi na siya makatiis, titingin na lang siya sa Ninja Turtle, at hinayaan na niya ito. Ngayon, hindi na kailangan pang magpigil ni Polong, sa wakas ay makakalaban na siya, makalaban kay Terence at habulin si Melissa. Yun ay dahil may backer din siya. Naunawaan ni Polong na si Terence ay hindi maglalakas loob na patayin si Boss Bale sa kanyang klase, ngunit natatakot siya na si Terence ay maglalaro ng madumi. Gayunpaman, napagtanto niya na si Terence ay hindi talaga nang ahas na patayin si Leandro pagkatapos ng nangyari sa kanya kanina. Kahit na hindi estudyante ni Boss Bale si Leandro, hindi siya mangangahas. Sa pagtatapos ng araw, ito ay dahil si Leandro ay may sinaunang background kung hindi siya isang alagad ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta, matatakot kaya si Terence sa kanya.
Kaya ngayong si Polong ay may background sa sinaunang antas, kasama ang isang nakatatandang kapatid sa Sky Elixir sect, hindi siya naniniwala na si Terence ay mangangahas na patayin siya. Hindi bababasa, hanggat hindi siya lumayo sa pakikipaglaban kay Terence para kay Melissa, walang magagawa si Terence sa kanya. Bagamat sinabi ng Miracle Doctor na si Harry ay isa na ngayong elder ng Sky Elixir sect, at kayang gawin ng bahay kang kung ano ang gusto nila, hindi naging tanga si Polong para harapin si Terence. Hindi mahuhusgahan ng common sense si Terence kung hindi ka lalampas sa bottom line niya, wala siyang gagawin sa iyo dahil sa background mo, pero kung lumagpas ka sa bottom line niya, wala siyang pakialam kung sino kapapatayin ka lang muna niya. Kaya naman, habang tinatalakay ni House Kang ang kanilang mga plano sa hinaharap, pinaplano rin ni Polong kung paano ituloy ang Melissa. Hindi bababasa, magagawa niyang sugpuin si Terence sa bagay na ito at maalis ang lahat ng puot na matagal na niyang pinanghahawakan. Sa simula, walang nararamdaman si Polong para kay Melissa. Ang kasal ay kapakipakinabang lamang para sa pagpapaunlad ng bahay kang, ngunit sa paglipas ng panahon, lalo na sa pakikilahok ni Terence, hindi sinasadyang itinuring ni Polong si Melissa bilang kanyang eksklusibong pag-aari, na hindi pinapayagan ang sinuman na hawakan siya. Sa nakikitang papalapit ng palapit sina Terence at Melissa araw-araw, ang puso ni Polong ay napuno ng galit at sakit. Hindi niya palalampasan ang pagkakataong ito para baliktarin ang mga bagay-bagay. Ito ay naging isang matagal ng pinigilan, pervert na kaisipan gaano man kalakas ang bahay ni Kang ngayon, ayaw pa rin niyang putulin ang pakikipag-ugnayan kay Melissa. Kung gagawin niya, hindi ba ito magpapatunay na natatakot siya kay Terence? Takot sila kay Terence noon, ngunit ngayong mayroon silang Harry, ang elder ng Sky Elixir sect, na sumusuporta sa kanila, wala nang dapat ikatakot. Kinaumagahan, nagising si Terence at nakitang mahimbing na natutulog si Melissa. Hindi niya ito ginising, at pagkatapos ng almusal kasama sina Cheryl, Yasi, at Jenny, iniwan niya itong mag-isa at nagtungo sa paaralan. Dala-dala pa rin ni Terence si Melissa nang pumasok sila sa silid-aralan, at nakita iyon ni Polong, nakakapasok lang sa silid na puno ng galit. Hindi na niya napigilan. Kahit na wala siyang suporta ni Harry, ang pagkarga ni Terence sa kanyang kasintahan sa silid-aralan sa publiko ay sapat na para mabaliw siya. Terence, anong ginagawa mo? Bilasan mo na yang loli. Umungol si Harry. Tumingin si Terence kay Harry, nalilito. Anong sinasabi mo? Baliw ka ba? Og. Bitawan mo si Melissa. Si Harry ay nagbasa ng maraming nobelang romansa kahapon, sinusubukang humanap ng paraan para talunin si Terence at mapanumbalik si Melissa, ngunit marami na siyang nabasa. Ang kanyang isip ay puno ng mga plano ng mga aklat na iyon nang siya ay naglalakad, at siya ay nasa sabik na makita si Terence na nakayakap kay Melissa kaya siya ay nasabi ng mali. Ang sakit mo talaga. Hindi mo ba nakikita na natutulog siya? Hayaan mo at mahuhulog siya sa lupa. Kumunat ang noo ni Terence at hindi pinansin si Polong habang patuloy siyang naglalakad papasok sa silid-aralan. Teka, ako dapat ang karga niya. Bakit mo siya karga? Nagmamadali si Polong na pigilan si Terence. Hindi siya pinansin ni Terence. O diba, paano siya nakatulog? Paano mo siya nakilala? Saan kayo nagpunta kahapon? Napagtanto ni Polong na may mali natutulog si Melissa, kaya hindi sila nagkasalubong sa paaralan. Walang paraan na makalakad siya habang natutulog, at malamang na binuhat siya ni Terence sa paaralan. Ano ang nangyari sa pagitan nila? Pakiramdam ni Polong ay parang niloloko siya, at ang kanyang mukha ay namula nang lumabas ang apoy mula sa kanyang mga mata. Hindi siya makapagtanong ng masyadong maraming tanong sa harap ng kanyang mga kaklase, gayunpaman, dahil pumasok na si Terence sa silid-aralan. Siya ang mapapahiya kung gagawin niya. Kaya't walang pagpipilian si Polong kundi sundan si Terence sa silid-aralan, na asar. Anong meron, Kang bro? Bagamat nakita ni Pancho ang eksenang ito, nagtanong pa rin siya nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Sobra si Terence. Mukhang hindi niya talaga ako nakikita bilang jowa ni Melissa. Sabi ni Polong, berde ang mukha. Ang bagay na ito. Kinakalkula ni Pancho sa kanyang puso at sinabing, hindi talaga kita matutulungan dyan, bro.
Ang problema, hindi pa alam ni Terence ang background mo, kaya hindi kanya ilalagay sa mga mata niya. Kung gagawin niya, medyo matatakot siya. Tama ka. Tumahimik si Polong matapos marinig ang sinabi ng nakapulupot na tiger. Si Terence ay kumikilos ng walang ingat dahil hindi niya masyadong inisip ang bahay Kang. Ngunit hindi nakakagulat na ang bahay ni Kang ay nasa pagtatapos ng kanilang mga araw, kaya normal para kay Terence na mababa ang tingin sa kanila. Kung tutuusin, wala man lang siyang pakialam sa pag-ikot sa tagong bahay ni Tiger. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Hindi ko masasabing may katangahan kay Terence na ang aking kapatid ay ang ikawalong elder ng Sky Elixir Sect, hindi ba? Well, hindi imposible. Nag-isip sandali si Pancho at sinabing, pagkatapos ng klase, kakausapin ko si Jenny at tingnan kung makukuha ko ang kanyang mga personal na tala. Maaari mo akong tulungan at sabihin sa kanya na ang iyong kapatid ay ang ikawalong elder ng Skypeel Sect, kaya naririnig ito ni Terence. Mabuti yan, magandang ideya iyon. Agad namang sumang-ayon si Polong ito ay hindi direktang nagsasabi kay Terence tungkol sa kanyang background. Ang ideya ng Coiling Tiger ay ang pagpatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Maaari niyang pag-aralan ang mga personal na tala kasama si Jenny at makasama si Polong na nagpapahintulot sa kanya na makamit ang kanyang layunin. Tuwang-tuwa si Coiling Tiger sa kanyang sarili, hindi naman siya ganoon katalino, masyado lang siyang pabaya noong nakaraan. 2,733. Si Melissa ay tulog pa rin sa unang yugto, at si Terence ay nagtala para sa kanya na hindi nag-abala sa kanya. Na-curious siya, pero ano ang mali kay Melissa? Mula sa mga pagsusulit ni Terence, walang mali sa katawan ni Melissa, sadyang mahina siya. Ngunit araw-araw siyang ginagawa ni Terence ng gamot, kaya bakit mas lumalala ang kanyang kalagayan sa halip na gumaling? Gusto ni Polong na dalhin si Pancho para magpakitang gilas pagkatapos ng klase, ngunit hindi pa gising si Melissa, at hindi siya nakikita ni Melissa. Wala siyang choice kundi isantabi ang iniisip at matiyagang maglakad papunta kay Terence. Anong ginawa mo sa kanya kagabi? Bakit natutulog pa siya? Napatingin si Terence kay Polong. She's sick. What can I do to her? Tsaka hindi ko naman kailangan sabihin sa'yo yung ginawa ko sa kanya, diba? Jowa ko siya, may karapatan akong malaman. Sabi ni Polong. Oo, jowa mo siya. Hindi pa tayo kasal, at sinasabi ko pa na girlfriend ko siya. Sabi ni Terence. Ikaw. Pinigil ni Polong ang kanyang galit at tumalikod para umalis. Ngumuso siya sa kanyang puso. Terence, kapag nagising si Melissa at nalaman ang background ko, papabasahin kita ng pantalon mo. Hahayaan kitang maging mayabang sandali. Si Melissa ay hindi nagising hanggang tanghali, at si Polong at Pancho ay bumili ng tanghalian upang kumain sa silid-aralan. Nang makitang gising na si Melissa, tumayo si Polong at naglakad patungo kina Terence at Melissa. Napakunot ang noo ni Terence nang makita niyang naglalakad ang dalawa, ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang kanang kamay na tiger ay umupo sa tabi ni Jenny Han, na nasa likod ni Terence. Si Polong naman ay umupo sa kabilang upuan, hindi iniistorbo sina Terence at Melissa. Jenny Han, kamusta ang peel refinement mo kamakailan? Paano kung may exchange tayo? Sinabi ni Pancho kay Jenny Han, na nagsusulat at nagdodrawing sa tablet. Tiningnan niya ang tablet na nasa kamay ni Jenny Han at talagang gustong agawin ito. Oh! Isinara ni Jenny Han ang tablet at sumulyap kay Pancho. Nandito ka para lokohin muli si Jenny ng kanyang magandang impormasyon. Ah! Ubo, ubo, ubo. Pancho nabulunan sa mga salita ni Jenny. Ano ang ibig niyang sabihin? So nandito ako para dayin ka sa iyong magandang impormasyon. Isa lang itong makulat na notebook mula kanina. Niloko mo ako ng napakaraming pera sa auction. Gayunpaman, hindi ito masabi ni Pancho. Kung tutuusin, ang auction ay voluntaryo, at walang nagpilit sa kanya na bilhin ang mga bagay sa auction. Kaya naman aminin na lang niya na malas siya kapag natalo siya sa pagbili ng mga gamit. Paano mo masasabing kasinungalingan ito? Hindi ba tayo nagkakaroon ng palitan? I just wanted to ask if you've encountered any difficulties in your recent alchemy. Maaari mo ba akong tulungang malutas ang aking mga problema? Tanong ni Jenny.
Syempre hindi ko kaya, pero makakahanap ako ng makapangyarihang alchemist na gagabay sa iyo. Napakalakas ng alchemist na iyon. Sabi mo Pancho. Oh, sino yun? Hindi mo pinag-uusapan ang lolo mo, di ba? Nakasimangot si Jenny Han. Imposible yun, second level refiner lang ang lolo ko, at ang tinutukoy ko ay third level refiner, isang sky class master. Pancho said in a tempting tone, so, gusto mo bang bigyan kanya ng ilang pointers? O sige hayaan mo na siya. Patawang sabi ni Jenny. Elder from the Sky Elixir sect iyan, paano ka nalang pupunta at umalis kung gusto mo? Paano ba naman ito, ibigay mo sa akin ang personal notes ng alchemist mo, ipapakita ko sa kanya at bibigyan kanya ng ilang pointers. Ilang salita lang mula sa kanya at marami kang mapapakinabangan. Sabi mo Pancho. Niloloko mo na naman si Jenny sa mga notes niya. Sinong nakakaalam kung may ganyang tao? Pinandilatan ka ni Jenny Pancho at ayaw na siyang kausapin. How could it be a lie? Meron talagang ganyang tao, at pwedeng maging witness si Polong bro. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede mong tanungin si Kang bro. Kinindata ng coiling tiger si Polong, senyales na turn na niya. Kanina pa naiinip na naghihintay si Polong. Siyempre iyan ang kapatid kong si Harry, ang ikawalong elder ng Sky Elixir sect, isang Sky Class Master, isang third level refiner. Oh, ganun ba? Walang pakialam na sabi ni Jenny Han. Binibigyang pansin ni Polong ang ekspresyon at reaksyon ni Terence nang sabihin niya iyon, ngunit sa kanyang pagkadismaya, tila hindi siya narinig ni Terence. Tahimik pa rin siyang kumakain ng kanyang lunchbox, hindi nagpapakita ng anumang senyales ng discomfort. Siyempre, nabigla lang si Terence sa ibabaw. Sa katunayan, labis siyang nabigla sa kanyang puso. Hindi niya akalain na ang isang walang kwentang young master ay magiging isang sky class master, third level refiner. Hindi ba ito medyo nakakabaliw? Alam ni Terence na ang isang freelancer na tulad niya ay hindi maikukumpara sa isang alagad ng sinaunang sekta, ngunit hindi niya akalain na si Harry ay maaaring pumunta mula sa isang normal na tao patungo sa sky class sa ganoong kaikling panahon. Mas mabilis pa sa Natoy. Kahit na naiintindihan ni Terence na ang bilis ng pagsasanay ng isang elixir master ay mas mabilis kaysa sa isang normal na practitioner, at na sila ay mas mahina din kaysa sa isang normal na practitioner, naramdaman pa rin ni Terence na medyo hindi balanse. Nakadrugs ba siya? Paano mabilis na lumago ang kanyang lakas? Kahit na si Trixie ay isang tagapagmana, hindi siya maaaring maging kasing bilis niya, di ba? Gayunpaman, nangangahulugan din ito na alinman sa Polong ay nagyayabang, o ang Sky Elixir sect ay nagtago ng kanilang lakas sa sinaunang mundo. Hindi lang sila isa sa pinakamalakas na sekta sa sinaunang mundo, dapat may iba pa silang maaasahan. Ang hindi lang naintindihan ni Terence ay kung paano naging ikawalong elder si Harry ng Sky Elixir sect. Ano ang ginawa niya upang maging karapat-dapat sa suporta ng Sky Elixir sect para sa isang young master? Kahit na ang pagpapalaki kay Polong ay mas mabuti kaysa sa kanya, tama ba? Biglang naisip ni Terence ang isang posibilidad. Nang kinidnap ni Harry si Francine, hiniling niya sa kanya ang recipe ng pill ng life extension at toxin cleansing, ngunit binigyan siya ni Terence ng bagong recipe na kombinasyon ng orihinal na recipe at ng orihinal na recipe. Si Terence ay nag-set up ng dalawang maliit na depekto sa recipe. Isa sa mga ito ay ang taong gustong gumawa ng bagong bone cleansing pill ay kailangang uminom ng longevity pill o bone cleansing pill noon. Isang tao lang na may malinis na katawan ang makakarating. At tila, kinain ni Harry ang kalahati pa ng dog poop pill ng life extension at toxin cleansing mula sa miracle doctor na birthday party na si Kang, na ginawa siyang isa sa mga kandidato para sa bagong bone cleansing pill. 2,734. Nang maglaon, malamang na nalaman ng Sky Elixir sect ang tungkol sa sekretong ito, at naglagay ng maraming pagsisikap upang gawing master ng Sky Class si Harry at isang Golden Class third level refiner. Gayunpaman, nangangahulugan din ito na pinahahalagahan ng Sky Elixir sect si Harry. Sa madaling salita, ang bone cleansing pill ay napakahalaga sa kanila. Kung hindi, hindi nila magagawang palakihin si Harry ng ganito. Ngunit bakit kailangan nila ang bone cleansing pill? Hindi ito maisip ni Terence, at nagpa siya na tanungin si Boss Bale kapag may oras siya.
Ang lahat ay may katuturan ngayon. House Kang ay kasabwat ang House Yu at Sky Elixir, at ang master na kumidnap kay Francine ay mula sa House Yu o Sky Elixir. Nahulaan ni Polong na ito ay isang pagpapakitang gilas pagkatapos niyang maging bastos. Medyo nadismaya si Polong sa kawalan ng tugon ni Terence. Natatakot ba si Terence sa Sky Elixir sect? Bakit wala man lang reaksyon? Totoong malakas si Terence, at kaya niyang patayin ang Sky Class Early Phase Master sa ilang segundo, ngunit ang Sky Elixir sect ay isang malaking sekta, paano siya hindi matatakot? Paano na? Jenny Han, gusto mo ba ng payo niya? Wala talagang pakialam si Pancho sa reaksyon ni Terence. Gusto lang niya ang mga personal na tala ni Jenny Han. Hindi na siya interesadong makipagkulitin kay Terence. Dahil hindi niya kayang guluhin ang hidden house mo, kaya mas mabuting huwag mo na silang pakialaman. 8th Elder ng Sky Elixir Sect, ha? Napakahina niyan kumpara sa master ko. Hindi ako interesado. Sabi ni Jenny na walang interes. Ang iyong amo. Sino ang iyong Panginoon? Nagliwanag ang mga mata ni Pancho habang tinanong niya si Jenny Han. Noon pa man ay gusto niyang malaman ang amo ni Jenny Han. Kung hindi, paano malalaman ni Jenny Han kung paano magpino ng mga table tasks? Aking master, hindi mo alam. Tanong ni Jenny. Sino yun? Pwede mo bang sabihin sa akin? Sabik na tanong ni Pancho. Sige, since sincere ka naman, sasabihin ko sayo. Sa totoo lang, ang master ni Jenny ay ang pil na si Saint Zhang Liju. Sabi ni Jenny Han. Ano? Nakuha mo ba talaga ang mana ni Zhang Liju? Nagulat ang right-coiled tiger. Hindi pa tapos si Jenny. Gusto mo bang marinig o hindi? Kung hindi, kalimutan mo na. Hindi natuwa si Jenny na magambala ng right-coiling tiger. Pagkatapos ay maaari kang magpatuloy. Tama Pancho sinabi. Ang aking master ay ang disipulo ng tableta na si Saint Zhang Liju, ang pinakamakapangyarihang pillmaster sa mundo, ninuno Tristan. Sabi ni Jenny. Right-coiling tiger was speechless after hearing this. You mean Boss Bale? Hindi mo pa ba alam? Hindi nasisiyahang tumingin si Jenny sa kanang nakapulupot na tiger. Pinaglalaruan mo lang ba ako? Kung wala na, tara na. Gustong mag-aral ni Jenny. Ito. Sige. Gaano man ka-ignorant si Pancho, hindi niya masasabi na mas malakas si Harry kaysa kay Boss Bale. Kahit na nawasak ang mga meridian ni Boss Bale, mas malakas pa rin siya kaysa kay Harry. Medyo nabagabag si Polong, gusto niyang takutin ng kaunti si Terence, pero parang hindi man lang naabala si Terence dito. Narinig ni Melissa ang mga salita ni Polong mula sa harapan. Ang balita na si Harry ay naging isang Sky Class Master at ang ika-8 Elder ng Sky Elixir Sect ay parang mabigat na martilyo sa kanyang dibdib na nagpapahirap sa kanyang huminga. Bakit napakaswerte ni Harry? Nalampasan na niya si Terence at naging Master ng Sky Class. At sa ganoong kataas na posisyon sa Sky Elixir Sect. Ang lahat ng ito ay nagparamdam kay Melissa na parang umiikot ang mundo. Siya ay may pag-asa sa kanyang puso, ngunit ngayon ay tila si Terence ay iniiwan na naman ng kanyang kalaban. Palihim na sumulyap si Melissa kay Terence, walang sinasabi. Huwag kang matakot, wala iyon. Ang Sky Class Alchemist ay walang gaanong lakas sa pakikipaglaban. Masasabi ni Terence na nag-aalala si Melissa, kumain na tayo. Hindi mapakali si Melissa dahil dito. Bagamat may katuturan ang mga salita ni Terence, alam din ni Melissa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang golden class na third level refiner, gaano ito kabihira. Noon pa man ay gusto ni Terence na si Jenny Han ay maging isang golden class third level refiner, ngunit hindi siya nagtagumpay. Ngayong naging isa na si Harry, may isip ng isa kung gaano kataas ang kanyang posisyon sa Sky Elixir Sect. Kaya, kahit na hindi ganoon kalakas ang sariling lakas ni Harry, nasa likod niya ang Sky Elixir Sect. Kaya naman, hindi magawa ni Melissa na maging masaya, ngunit nagsimula pa rin siyang kumain para hindi mag-alala si Terence. Si Polong at Pancho ang pinaka-nalilito. Bumalik ang dalawa sa kanilang mga upuan, at malungkot na sinabi ni Polong paano si Terence ay tila walang reaksyon.
Kang bro, I think may tatlong possibilities. Una sa lahat, may iba pang mapagkukunan ng impormasyon si Terence, sabi ni Pancho pagkatapos ng ilang pag-iisip, kaya hindi siya nagpakita ng anumang senyales ng pagkabigla. Pangalawa, walang pakialam si Terence tungkol dito. Ang ikawalong elder ay isang Sky Class Master, isang third-level refiner, ngunit sa lakas ni Terence, hindi dapat maging mahirap ang pagpatay sa kanya. Pangatlo, I don't become, that's pretending. Oh, hindi masama, tama ka. Maaaring isang Sky Class Master ang kapatid ko, ngunit maaaring patayin ni Terence ang Sky Class Master sa ilang segundo, at ang lakas ng refiner ay mas mahina malamang kung bakit walang pakialam si Terence. Tila pinag-isipan ni Polong ang mga bagay-bagay pagkatapos ng sinabi ng nakapulupot na tiger na alala niya ang lakas ni Terence. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Gayunpaman, pareho silang mali. Si Terence ang pangatlo at pinaka-imposibleng posibilidad. Pero ayos lang, at least si Terence ay hindi maglalakas loob na gumawa ng kahit ano sa iyo. Maaaring hindi kasing lakas ni Terence ang ikawalong elder, pero siya ang kumakatawan sa Sky Elixir Sect, at may iba pang Masters in the Sky Elixir Sect. Gawin mo na lang ang kailangan mong gawin. Hindi mo ba nakita ang sinabi namin ngayon lang? Si Terence ay hindi rin nag-react, hindi ka rin nag-react. Totoo iyon. Medyo gamaan ang pakiramdam ni Polong. Sa hapon, natagpuan ni Terence si Boss Bale sa pagitan ng mga klase. Terence, bakit ka nagmamadali? Hindi pa ako nakakagawa ng anumang pagsasaliksik sa espesyal na kondisyon ni Melissa, kaya kailangan mong maghintay ng ilang sandali. Walang magawa si Boss Bale, iniisip na narito si Terence para tanungin siya tungkol kay Melissa. Mr. Bale, you've misunderstood. I'm looking for you to ask you about something else. Ikinaway ni Terence ang kanyang kamay at itinuro ang isang bakanteng lugar. Tara na. Oh, okay. Tumango si Boss Bale, ngunit medyo natarante siya. Ano ang gustong itanong ni Terence sa kanya? Mr. Bale, ganito, narinig mo na ba ang bone washing pill? Tanong ni Terence. 2,735. Of course I've heard of it. At saka, ang 5-element sect ay may ganitong recipe dati, pero nawala na lang sa amin. Bakit bigla mo na lang natanong? Sabi ni Boss Bale na biglang naliwanagan. Oh, I know. Nabasa mo rin ba ang ilang sinaunang libro at materyales at alam mo ang ilang kondisyon para sa pamana ng pinanggalingan na katangiang pangangatawan? Napakurap si Terence sa mga salitang, anong ibig mong sabihin? Paano ito maiuugnay sa void attribute ko? Hindi mo alam. Tumingin si Boss Bale kay Terence, nalilito. Syempre hindi ko alam. Hindi kaya may kaugnayan itong marrow and bone cleansing pill sa mana. Biglang may naalala si Terence. Hindi masama. Dahil ang void attribute ay nakuha sa pamamagitan ng external na paraan, hindi ito partikular na dalisay, at maraming mga depekto dito. Ang function ng marrow at bone cleansing pill ay upang linisin ang void attribute at pataasin ang success rate ng inheritance. Tumango si Boss Bale at sinabing, bigyan ko kayo ng halimbawa. 2 tao na may parehong void attribute ang sabay-sabay na tumatanggap ng mana. Sa orihinal, pareho ang pagkakataon nila, at sino man ang maaaring makakuha ng mana na ito. Gayunpaman, isa sa kanila ang umiinom ng bone washing pill. Pagkatapos, ang resulta ay tiyak na ang kukuha ng bone washing pill para matanggap ang mana. Sa madaling salita, pagkatapos uminom ng bone washing pill, siguradong matatanggap ko ang mana. Tanong ni Terence. Not really. It's just to increase the success rate. Nothing is absolute, and this can also fail. Sabi ni Boss Bale habang umiiling. Kaya ganyan. Maaaring ginagawa ng Sky Elixir Sect ang bone cleansing pill na ito. Sabi ni Terence. Sky Elixir Sect. Baka kailangan ng 5-element sect. Napilayan mo si Lowell, nakasimangot na sabi ni Boss Bale. Baka nagmamadali ang 5-element sect na magtanim ng panibagong kapalit, kaya ginamit nila ang marrow and bone cleansing pill. Hindi rin yun.
Malamang nagsimula silang maghanap ng recipe ng tableta bago kulumpo ang Lowell. Umiling si Terence, tinanggihan ang naisip. Siguro, isa na namang plano na pinaghandaan na. Saglit na nag-isip si Boss Bale at sinabing, Lowell ang liwanag sa kanilang plano. Sa pagkakaalam ko, dapat may especially iya. Marahil sa simula pa lang ay hindi sila sumuko sa especially iya, at ang liwanag at dilim ay natupad ng sabay. Kahit na mali ang isa sa kanila, hindi ito makakaapekto sa buong plano. Nakikita ko. So, maaaring may 5 o 7 elemento ang kanilang especially iya, ngunit isa sa kanila ay walang bisa. Hulaan ni Terence. Posible, ngunit hindi ko alam ang mga detalye. Hindi maaaring sabihin sa akin ni Albert. Sabi ni Boss Bale. Tumunog ang bell, at bumalik si Terence sa kanyang upuan. Halos itinanong niya ang lahat ng mga tanong na gusto niyang itanong. May natutunan siya, at least alam niya na may kondisyon na nagpapataas sa rate ng tagumpay sa pagtanggap ng mana na may katangiang pinagmulan. Si Terence, Melissa, at Jenny ay lumabas ng silid-aralan pagkatapos ng klase gaya ng nakagawian, at pumunta sa parking lot upang magmaneho pabalik sa villa kasama si Cheryl at ang iba pa. Nagtataglay pa rin ng sama ng loob si Polong sa nangyari sa pagitan ni Terence at Melissa kaninang umaga, kaya hindi na siya bumalik sa kanyang dorm o bahay ni Kang pagkatapos ng klase. Sinundan niya sina Terence at Melissa sa parking lot, at ang kanyang mga mata ay naging berde sa galit nang makita niya si Melissa na sumakay sa kotse ni Terence. As expected, may problema. Itinuro ni Polong ang sasakyan ni Terence, galit na galit. Gusto niyang kalagkarin si Melissa palabas ng kotse, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang rasyonalidad na matatalo siya kapag ginawa niya iyon. Totoong hindi naglakas loob si Terence na patayin siya, ngunit tiyak na bugbugin siya nito. Hanggat hindi niya ito pinatay, magiging maayos siya. Kung tutuusin, hindi rin naging madali ang Leandro kay Terence noon. Kuya Kang, puminahon ka, kailangan mong kumalma. Sumunod tayo sa kanila at tingnan natin. Itinigil ni Pancho ang kotse sa tabi ni Polong at binuksan ang pinto. Sige, pupunta ako at tingnan kung saan sila pupunta. Tumango si Polong at sumakay sa kotse, habang ang nakapulupot na Tiger ay sumunod kay Terence. Alam ni Polong na hindi siya sapat na malakas para harapin si Terence ng mag-isa. Natahimik siya at nilabas ang phone niya para i-record ang buong sasakyan. Napansin ni Terence na sinusundan sila ni Pancho, ngunit hindi siya nag-abala sa kanya. Kung tutuusin, alam ng maraming tao sa klase kung saan siya nakatira, hindi ito lihim. Hanggat wala siyang ginagawang mapanganib, walang oras si Terence na abalahin siya. Huminto ang sasakyan sa harap ng Terence's villa. Si Jennyhan at Chito ay bumalik sa kanilang sariling villa, habang sina Terence, Melissa, Cheryl, at Yasi ay pumasok sa villa ni Terence. Ang eksenang ito ay nakuna ni Polong, na nakaparada sa malayo sa intersection. Terence, nakatira ka kay Melissa. Sinong hindi makakasama? Gusto ni Polong na basagin ang kanyang telepono sa sahig ng ilang beses, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ito ay mahalagang ebidensya. Hindi niya matalo si Terence sa isang direktang laban, ngunit maaari siyang mag-isip ng iba pang paraan. Kuya Kang, huwag kang impulsive. Impulsiveness is the devil. Ayaw ni Coiling Tiger na mag-away sina Polong at Terence, alinman wala itong maidudulot na mabuti sa kanya. Punta tayo sa pamilya Turner. Sabi ni Polong pagkatapos huminga ng malalim. Matapos ang muling pagpapakasal sa pagitan ng bahay ni Turner at ng bahay na si Kang, lumipat sila sa lungsod ng Stonegate upang tulungan ang bahay ni Kang na magnegosyo. Lalo na ngayon na ang bahay na si Kang ay nagtatrabaho para sa bahay mo, ang bahay na si Turner ay maaaring makakuha ng maraming benepisyo kahit na kailangan nilang magpatakbo ng isang errand. Kaya naman, ang bahay Turner ay napakalapit sa bahay ni Kang. Lalo na kahapon, pagkatapos kumalat ang balitang si Harry ang naging ikawalong elder ng Heavenly Elixir Sect, nagpasya sina Jimmy at Benny na susundin nila ang pangunguna ni Kang sa bahay mula ngayon, na magpapatatag sa kasal ng dalawang bahay. Lalong lumalakas si House Kang, at nasa mas mataas na antas na ang bahay ni Turner kaysa sa kanila.
Kung wala ang kasal na ito, mahirap sabihin kung ang bahay kang ay magpapatuloy sa pagsuporta sa bahay ni Turner. Ang biglaang pagbisita ni Polong ay nagulat kina Jimmy at Benny pagkatapos matanggap ang ulat ng guard. Ang magkapatid ay personal na pumunta sa front door para salubungin sina Polong at Pancho. Young Master Kang, Young Master Yu, ang pagbisita mo ay nagbigay liwanag sa hamak na bahay na ito. Kuya, huhugasan mo si Biena ng mga prutas at buhusan tayo ng tsaa. Nakangiting sabi ni Benny. Hindi na kailangan. Hindi ako makakain, ngunit hindi ako makakainom ng kaunti. Malamig na ikinaway ni Polong ang kanyang kamay, madilim ang kanyang mukha. Nandito ako ngayon para putulin ang engagement. Ga! Nanlamig si Benny, at tumigil din ang binti ni Jimmy sa hangin. Napatulala ang magkapatid, nandito si Polong para putulin ang engagement. 2,736. Hindi kaya pagkatapos na si Harry ay naging ikawalong elder ng Sky Elixir Sect, naramdaman ni House Kang na hindi nakarapat-dapat sa kanya ang bahay na si Turner. Sa isiping iyon, nakaramdam ng pait si Benny, ngunit hindi siya naglakas loob na magalit. Pagkatapos ng lahat, ang bahay Kang ay hindi na isang pag-iral na maaaring maabot ng bahay ni Turner, maaari lamang silang tumangala. Young Master Kang, you. What do you mean? Hindi ba tayo nagkasundo sa kasal? Hindi mo pwedeng putulin ang engagement dahil lang mayaman ang kapatid mo ngayon, di ba? Si Jimmy ay isang prangka na tao, hindi na niya napigilan, at direktang nagtanong, gusto niya mamatay ng alam kung bakit. Naisip ni Benny sa kanyang sarili na ang kanyang kapatid ay hindi marunong tumalon sa paligid ng bush. Ngayong sinabi na niya ito, wala nang puwang para sa negosasyon. Sa kasong ito, hindi ba't ang ibig sabihin ay kailangan na niyang putulin ang engagement kahit na ayaw niya? Mayaman ang kapatid ko. Sa tingin mo gagawa ng ganoon ang bahay Kang? Ngumisi si Polong. Nalutas na namin ang nakaraang hindi pagkakaunawaan. Gagawin ba ang parehong pagkakamali sa pangalawang pagkakataon? Kung gayon ikaw ay... Mula sa mga salita ni Polong, tila hindi dahil sa katayuan ni Harry o sa kanyang sinaunang pinagmulan ang dahilan upang iwanan ng bahay ni Kang ang bahay na si Turner. May isa pang dahilan. Sa pag-iisip na iyon, nagpapasalamat si Benny sa direktang pahayag ng kanyang kapatid, kung hindi dahil doon, hindi niya malalaman ang dahilan. Kailangan niyang malaman ang dahilan para harapin ito. Kung hindi niya alam ang dahilan, hindi niya malalaman kung saan nanggaling ang galit ni Polong. Tingnan mo ang iyong mga telepono. Inihagis ni Polong ang kanyang telepono sa harap ni Benny nang may malamig na emph. Ah! Ito. Kinuha ni Benny ang telepono ni Polong, hindi sigurado kung ano ang tinitingnan niya. Ano ang gusto mong makita ko? Panoorin ang video sa telepono. Polong emph. Hindi alam ni Benny kung ano ang nangyayari, ngunit binuksan niya ang folder ng video sa telepono ni Polong at pinatugtog ang unang video. Mula sa telepono ang mga helanghing ng isang babae. Gulat na tinitigan ni Benny at Jimmy ang video. Sa video, si Polong ay nakahiga sa ibabaw ng isang babae, gumagalaw pataas at pababa, at ang babae ay sumisigaw na parang baliw. Ito. Young Master Kang, pinapakita mo sa amin ito. Sinasabi mo na nahulog ka sa ibang babae, at hindi mo gusto ang aming Melissa. Hindi maintindihan ni Benny kung bakit gusto ni Polong na panoorin niya ang video na ito. Hulaan lang niya. Ahem. Hindi ito, tingnan natin ang huli. Namula ang mukha ni Polong, kinuha niya ito noong naghahanap siya ng miss. Hindi niya mailabas ang galit niya kina Melissa at Terence, kaya nagpasya siyang ilabas ito kay miss. Ikaw si Pancho, ang batang mahilig mag-selfie sa kanyang telepono. Hindi ito gaanong pinansin ni Polong sa oras na iyon, ngunit medyo alanganin ng palabasin siya ni Benny. Isinara ni Benny ang video at pinatugtog ang huli. Nakita ni Benny ang isang kotse sa video, at huminto ang kotse sa harap ng isang villa. Bumukas ang pinto, at lumabas si Melissa kasama ang isang grupo ng mga tao. Nakita ni Benny ang ilang pamilyar na mukha sa grupo, at isa sa kanila ang tahanan ng pinakamalaking kaaway ni Turner, si Terence.
Para kay Terence, kinasusuklaman siya ni na Jimmy at Benny, lahat ng kanilang mga taga-suporta ay sunod-sunod na sumama kay Terence, mula sa common house na Wu hanggang sa hidden house pits. Terence. Ang video na ito ay inisip ito ni Benny at maingat na nagtanong. Ang villa na ito ay kay Terence, at bumalik siya sa villa na ito kasama si Melissa pagkatapos ng klase. Sa tingin ko ay hindi ko na kailangang ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin nito, hindi ba? My jowa is living with another man, ano pa bang magagawa ko kung hindi ko putulin ang engagement? Ngumisi si Polong. Pumunta si Polong dito para gumawa ng eksena para iligtas ang kanyang mukha. Siya ang unang nagsimula nito, at gagawin ng bahay na si Turner ang kanilang makakaya upang ayusin ito. Kung siya ang unang nagsimula nito, kung gayon ay sobra-sobra na ang gagawin niya. Ito. Natatakot ako na may hindi pagkakaunawaan. Ang video na ito ay tungkol sa isang grupo ng mga lalaki at babae na pupunta sa isang villa. Sabi ni Benny, baka pupunta sila sa isang party. Anong party? Party. Iyon ang villa ni Terence, at doon nakatira sina Cheryl at Yasi. Ano ang dapat paglaruan ngayong sinusundan sila ni Melissa? Sabi ni Polong na may masamang tingin. At saka, nakita ko si Melissa na binuhat ni Terence sa paaralan kaninang umaga, at natulog pa siya buong umaga. Hindi siya nakatulog, ano ang ginawa niya noong gabing iyon? Mahuhulaan mo ba? Kumurap si Benny, madilim ang mukha. May kinumpirma na siya, pero sinabi pa rin niya, "Yang Master Kang, huwag kang masyadong mabalisa, maaaring hindi pagkakaunawaan, hayaan mo akong pumunta at alamin ang totoo." Sige, then you can ask her to come over. I'll wait here. Gusto kong makita kung may hindi pagkakaunawaan. Sabi ni Polong na may malamig na ngiti habang nakasubsob sa sofa. Sige, Yang Master Kang, magpahinga ka muna. I'll go find her and ask her what's going on. Sabi ni Benny habang naglalakad patungo sa kwarto. Malamig na napaem si Polong habang nakatingin sa direksyon kung saan umalis si Benny. Alam niyang sinusubukan ni Benny na i-frame si Melissa, ngunit wala siyang pakialam. Kung ayos lang sina Melissa at Terence, patuloy niyang pipilitin ang bahay na si Turner na hayaang makasama si Melissa. Kung may nangyari sa pagitan ni na Melissa at Terence, pipilitin niyang makasama si Melissa, ngunit itatapon niya ito pagkatapos niyang magsawa sa kanya at gamitin ito para ipahiya si Terence. Kahit anong mangyari, may naisip siyang plano sa pagpunta niya rito, kaya hindi siya natakot. Pumasok si Benny sa silid at mabilis na tinawag si Celine. Hahanapin niya si Melissa, at natatakot siya na hindi niya ito bibigyan ng anumang mukha, kaya't makontak lamang niya ito sa pamamagitan ng Celine. Pangalawa, kuya, anong problema? Tanong ni Celine pagkatapos kunin ang tawag. Ang kanyang relasyon kay Jimmy at Benny ay bumuti, ngunit ito ay sa ibabaw lamang. Hindi pa rin siya makaget over sa katotohanang pinilit nila si Melissa na pakasalan si Polong. Celine, may problema si Melissa. Nasa malaking problema tayo. Bahay Kang, pagbabante ni Benny, sinusubukan nila tayong sirain, at hindi rin kayo maliligtas ni Ruben. Anong ibig sabihin noon? Anong gulo kaya ang naidulot ni Melissa? Bakit sinusubukan tayong sirain ang Bahay Kang? Natigilan si Celine, hindi alam kung ano ang nangyayar. 2,737. Si Melissa ay nakikipaglokohan sa ibang lalaki, at nahuli siya ni Polong. Hindi mo ba alam na ang bahay na iyon Kang ay hindi na katulad ng dati? Galit na sabi ni Benny. Si Harry ni House Kang, na kapatid din ni Polong, ay ang ika-8 elder ng sinaunang sekta, Sky Elixir Sect. Madali niya tayong sirain kung gusto niyang magmadali at tanungin si Melissa kung ano ang nangyayari, dalhin siya sa bahay ni Turner at ipaliwanag ito. Melissa, hindi mo kaya? Alam ni Celine na gusto ni Melissa si Terence, ngunit napag-usapan na nila ito noon pa. Sinabi ni Melissa na magiging kaibigan lang niya si Terence, at ipapakasal niya si Polong pagkatapos ng graduation. Hindi siya naniwala sa kanya, tiyak na may hindi pagkakaunawaan. Hindi ganoong klaseng bata si Melissa.
Sana misunderstanding din, kaya bilasan mo at tanungin mo siya kung anong nangyayari, tapos dalhin mo siya dito para magpaliwanag kay Polong at pakalmayan siya. Na-record na ito ni Polong gamit ang kanyang telepono. Lumakad nga si Melissa sa villa ni Terence. Sabi ni Benny. Sa katunayan, hindi man lang sinabi ni Polong ang tungkol sa pagsira sa bahay ni Xiao. Hindi lang gusto ni Benny na mawala ng malakas na sandalan tulad ng bahay ni Kang, kaya ginawa niya iyon para takutin si Celine. Sinabi lamang ni Polong na gusto niyang putulin ang pakikipag-ugnayan, ngunit ang bahay na si Turner ay magdurusa ng malaking kawalan kung gagawin niya ito. Okay, tatanungin ko si Melissa kung ano ang nangyayari. Mabilis na sumagot si Celine. Si Celine, sa kabilang banda, ay matagumpay na nalinlang. Ibinaba niya ang tawag kay Benny at tinawagan si Melissa. Kababalik lang ni Melissa sa villa at iinom na sana ang Eastern medicine na ginawa ni Terence para sa kanya nang makita niya ang tawag ng kanyang ina. Medyo nalilito siya, ngunit tumayo siya at kinausap sina Terence, Cheryl, at Yasi. Nanay ko, ito. Pupunta ako sa kwarto para sagutin ito. Sige, pero huwag masyadong magtatagal. Lalamag na ang gamot. Tumanggo si Terence, hindi masyadong nag-iisip tungkol dito. Sagot ni Melissa at pumasok sa kwarto para kunin ang telepono. Nay, sabi niya. Melissa, nasaan ka? Apurahang tanong ni Celine. Ako. Nasa. Gustong sabihin ni Melissa ang bahay ni Terence, ngunit nahihiya siyang gawin iyon. Nasa bahay ako ng kaklase ko. Classmate. Terence, right. Tumalo ng puso ni Celine. Anong problema? Masasabi ni Melissa ang pagkakaiba ng tono ng kanyang ina. Melissa, ikaw talaga. Ano ang ipinangako mo sa akin? Hindi ba't sinabi niyang pakakasalan niya si Polong pagkatapos ng graduation? Bakit siya nasa bahay ni Terence? Nagkohabiting kayo. Nagpanik si Celine sa sagot ni Melissa. Alam mo bang pumunta si Polong sa bahay ni Turner ngayon at binyantaan ang pangalawang tiyuhin mo na sisirain ang bahay ni Turner, pati na rin kami ng tatay mo. Nagulat din si Melissa, namutla ang mukha niya. Polong. Pumunta siya sa Turners para hanapin ang pangalawang tiyuhin. Hindi ba? Melissa, sabihin mo kay nanay, may something ba sa inyo ni Terence? Napabuntong hininga si Celine. No, there's nothing between us. Walang nangyari between us. Sabi ni Melissa, medyo natatakot. Wala siyang anumang pakiramdam na kabilang sa bahay ni Turner, kaya hindi mahalaga kung sila ay nawasak o hindi. Ang inaalala niya ay ang kaligtasan ng kanyang mga magulang, at ang kaligtasan ni Terence. Ang Sky Elixir Sect ay isang napakalaking Force 1 Sky Class late phase peak na madaling sirain si Terence at ang kanyang pamilya. Ito ang pinag-aalala niya sa lahat ng oras na ito, kaya pinigilan niya ang sarili na maging kasintahan ni Terence, at walang nangyari sa pagitan nila. Kung hindi, paano niya magagawang matulog kasama si Terence araw-araw? Talaga. Nakahinga ng maluwag si Celine matapos marinig ang sinabi ni Melissa. Totoo naman. Matigas na sabi ni Melissa. Mabuti naman. Celine was finally at ease. Buti naman at ayos ka na. Melissa, magde-drive ako para sunduin ka. Sabihin mo sa akin ang address, at sabay tayong pupunta sa Turner para magpaliwanag kay Polong. Wala namang nangyayari, bakit ko pa ipapaliwanag sa kanya? Di ba pumayag kaming magpakasal pagkatapos ng graduation? Bakit ang gulo? Kumunat ang noo ni Melissa, iniisip na si Polong ay isang kasuklam-suklam na tao. Makakagawa siya ng lahat ng uri ng pandaraya, at ngayon ay pinagbabantaan niya ang sarili niyang pamilya. Wala nang ibang paraan, matibay na ang bahay Kang, kailangan na nating pumunta. Ayaw mong may mangyari kina mama at papa dahil sa hindi pagkakaintindihan na ito, di ba? Walang magawang tanong ni Celine. Kung gayon, halika sa pasukan ng Central District. Ihahanda ko ito. Tumanggo si Melissa bilang pagsang-ayon. Hindi niya kayang bigyan ng dahilan si Polong para magalit dito, di ba? Sige, papunta na ako agad. Sabi ni Celine. Pagkatapos ibaba ang tawag, mamantong hininga si Melissa.
Alam niya na maaaring hindi na siya maninirahan sa villa ni Terence, at susundan siya ni Polong kung gagawin niya, ngunit talagang ayaw niyang lumipat. Inayos niya ang kanyang emosyon at lumabas ng silid, kunwari ay hindi siya pinapansin ni Terence at ng iba pa. Cheryl, Terence, nandito ang nanay ko. Nasa entrance siya ng business district. Lalabas ako saglit, babalik ako kaagad. Nako, sige. Mag-ingat ka. Kailangan ba kitang ipadala? Hindi ito masyadong inisip ni Terence. Hindi pa huli ang lahat. Aalis ako pagkatapos kong inumin ang gamot ko. Dinampot ni Melissa ang gamot sa mesa at ininom lahat sa isang lagok. Kumaway siya kay Terence at sa iba pa bago mabilis na umalis sa villa. Sumugod si Celine sa Central District, sinundo si Melissa, at nagtungo sa bahay ni Turner's villa. Melissa, bakit ka nasa bahay ni Terence? Hindi ba bibigyan niya ng gamit si Polong laban sa kanya? Walang magawang sabi ni Celine habang nagmamaneho. Nay, bisita lang ako. Tahimik na sabi ni Melissa. Jowa ka na ni Polong ngayon, hindi mo ba alam kung paano maiwasan ang pagdududa? Okay lang kung sa ibang pagkakataon, pero nasa klase mo si Polong ngayon. Kung masyadong malapit ka kay Terence, hindi siya magiging maganda. Dahil pinaplano mong pakasalan si Polong pagkatapos ng graduation, huwag mo siyang gawing hindi masaya sa mga detalyeng ito. Magpakasal ka na. Oh. Ayaw talagang pakasalan ni Melissa si Polong. Gusto niyang maghintay hanggang sa graduation para makita si Terence na unti-unting lumaki, hanggang sa maging sapat na ang kanyang lakas para labanan ang Sky Elixir Sect. Sa oras na iyon, pipiliin niyang makasama si Terence ng may lehitimong dahilan. 2,738. Kung talagang hindi maabot ni Terence ang antas na iyon, pipiliin niyang magpakamatay sa gabi ng kanilang kasal. Kung siya ay namatay, hindi mailalabas ni Polong ang kanyang galit sa iba. Tumingin si Celine kay Melissa at alam niyang tutol pa rin siya sa pagpapakasal kay Polong, ngunit ang oras ay mahalaga, kaya hindi siya nagsalita. Kailangan muna niyang harapin ito. Dumating sila sa bahay ni Turner's villa, at dinala ni Celine si Melissa sa sala. Nakita nila si Polong na nakaupo sa sofa, namumula ang mukha. Melissa, nandito ka na. Bilisan mo at sabihin mo kay Polong kung ano ang nangyayari. Tumingin si Benny kay Melissa habang nagsasalita, sinasabi sa kanya na magsalita ito at huwag asar si Polong. Anong gusto mong sabihin ko? Pinandilatan ni Melissa si Polong, medyo galit. Pakiramdam niya ay nakakahiya kung ipagpapatuloy niya ito. Ano ang sinabi ko? Lamambat ang mukha ni Polong nang makita niya si Melissa. Kung tutuusin, ayaw naman niyang masira ang engagement, sinusubukan lang niyang takutin ang bahay ni Turner. Ang kanyang saloobin kay Melissa ay bumuti ng husto. Nanunuluyan ka sa bahay ni Terence, at hinahatid ka niya sa paaralan ngayong umaga, at tinatanong mo pa rin ako kung ano ang gusto kong sabihin. Makikipaglaro ako kina Cheryl at Yasi, hindi sinasadyang paliwanag ni Melissa, ngunit ayaw niyang makipagtalo kay Polong. Ayaw niyang malagay sa panganib ang kanyang mga magulang at si Terence. Paglaruan mo sila. Sa pagkakaalam ko, hindi sila galing sa medicine major natin, at hindi mo pa sila kilala noong high school. Paano mo sila pupuntahan at paglaruan kung hindi ka naman pamilyar sa kanila? Tanong ni Polong. Nakilala ko siya sa pamamagitan ni Terence. Hindi ito itinago ni Melissa sa kanya, walang paraan na mailihim niya ito, at alam pa rin ni Polong, kaya sinabi niya sa kanya ang totoo. Nakilala ko na sila at naging maayos ang aming pakikitungo, kaya nananatili ako sa kanila. So sinasabi mo na wala kayong ganoong relasyon ni Terence? Tanong ni Polong na nakakunot ang noo. Siyempre hindi. I told you? I'll marry you after graduation, sabi ni Melissa. I'll never do that again. You can say whatever you want, but you have no evidence. Let's do it way. I can believe you, but let's check if you're a virgin. Kung virgin ka, then I'll believe you. Sabi ni Polong. Ito ang dahilan kung bakit siya narito, ang pagsubok sa katotohanan ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay na sinabi ni Turner at Melissa. Paano? Maingat na tiningnan ni Melissa si Polong.
Don't tell me ikaw na mismo ang susuriin. Ako. Ako. Si Polong ay nag-iisip noon, ngunit ang tingin ni Melissa ay nakakahiya sa kanya. Paano ito posible? Sa tingin mo ba napakadumi kong tao? Ibig sabihin, pumunta tayo sa ospital para magpasuri. Sa anong batayan? Naramdaman ni Melissa na sobra-sobra ang kahilingan ni Polong at pinahiya siya nito. No reason. It's to prove your innocence. Sabi ni Polong. Bago tayo magpakasal, natural na mag-premarital check-up tayo. What's the point of doing it now? Ayaw pumayag ni Melissa sa hindi makatwirang kahilingan ni Polong. Celine, kausapin mo si Melissa. Kung siya ay talagang birhen, hindi tayo natatakot na masuri. Ang isang tuwid na katawan ay hindi natatakot sa isang baluktot na anino. Pagkatapos ng tseke, ang young master na si Kang ay maaaring maging kalmado. Sabi ni Benny. Ito. Walang choice si Celine kundi hilahin si Melissa sa gilid at bamulong, Melissa, sabihin mo sa akin ang totoo, virgin ka pa ba? Siyempre ako. Nasaktan si Melissa bakit pati nanay niya ay hindi siya pinaniwalaan. Kung ganoon ang kaso, pagkatapos ay pumunta at suriin ito. Kung hindi, ang bagay na ito ay tiyak na hindi matatapos ng madali. Sabi ni Celine. Sige, pumayag ako. Kinagat ni Melissa ang kanyang mga ngipin, ang mga luha ay umaagos sa kanyang mukha. Nadaman niya na mali at mali. Bakit kailangan niyang pakasalan si Polong? Bakit kailangan niyang sabihin ang lahat ng gusto niya? Paano siya naging malas? Naging sakripisyo ba siya para sa interes ng pamilya? Ipinanganak siya sa pamilyang Turner na hindi nagdulot ng labis na kaligayahan at kasiyahan sa kanya, ngunit kailangan niyang pasanin ang mas maraming pressure at pasanin kaysa sa iba. Biglang nakaramdam ng pagkahilo, galit, at pagod si Melissa. Nagdilim ang kanyang paningin, at nahulog siya sa lupa. Melissa, anong meron? Namutla ang mukha ni Celine nang makita si Melissa. Nagbago rin ang mga mukha ni Benny at Jimmy. Wala silang pakialam sa buhay ni Melissa, ang gusto nila ay gamitin ang kasal ni Melissa para maiuwi ang suporta ni Kang kay Turner. Kaya walang mangyayari kay Melissa. Si Polong ay natigilan din si Melissa ay hindi makatiis, hindi ba? Bakit siya nawala ng malay pagkatapos magsalita ng ilang salita? Hindi ba't gusto lang niyang tingnan kung virgin pa siya? May kailangan ba? Hindi kaya na konsensya siya. Bilasan mo at ipadala mo na siya sa ospital. Tingnan mo rin kung virgin pa siya. Sinabi ni Polong na idinagdag sa kanyang kahilingan. Kaya naman, mabilis na binuhat ni Celine si Melissa at dinala sa kotse sa labas ng villa, dumiretso sa Stonegate unang ospital. Si Polong ay nakakoiling sa kotse ni Tiger, sumusunod sa likod na sinusundan ng Jimmy at Benny's car. Parehong may bahagi si Ruben at ang bahay na si Kang sa unang ospital ng lungsod ng Stonegate. Bagamat hindi gaano, isa itong ospital na pinagkakatiwalaan nilang dalawa, kaya hindi natakot si Polong na mandaya ang ospital. Pagkatapos ng lahat, ang ospital ay napaka-formal, at sa mga pagbabahagi ng Kangs, hindi maaapektuhan ni Ruben ang mga resulta. Pagkatapos ng full body check-up, lumabas ang mga resulta hindi naman may sakit si Melissa, mahina lang. Namatay siya marahil dahil humihingal siya, ngunit wala siyang sakit. Kung virgin pa siya o hindi, ang resulta ay virgin pa rin si Melissa. Gumaan ang loob ni Polong sa resulta, at tumigil siya sa paggawa ng eksena. Mababa pa rin ang tingin niya kay Terence nakatira na sila sa iisang villa, at nakipaglaro lang siya kina Cheryl at Yasi. Hindi ba talaga nakuha ni Terence ang gusto niya? Mukhang totoo naman. Ang mga resulta ng pagsusuri sa ospital na ito ay hindi maaaring peke. Gayunpaman, ang biglaang pagkawala ng malay ni Melissa ay nag-alala kay Polong. Kailan siya madyay gising? Binabalak ni Polong na humingi ng tawad kay Melissa pagkatapos niyang magising. Pagkatapos ng lahat, nasuri na niya, at si Melissa ay isang birhen pa rin. Siya ay talagang nagkamali sa kanya. Gaano man sila kalapit ni Terence sa paaralan, wala pa rin itong pisikal na relasyon sa kanya. Ito ang nagparamdam kay Polong na mayroon pa siyang pagkakataon. Hindi bababa sa Melissa ay hindi maglakas loob na sumalungat sa kasal.
Kung mas malumanay siya kay Melissa, yayakapin ba siya nito? 2,739. Kung magtagumpay siya, ito ang magiging pinakamabigat na dagok kay Terence. Hindi na natatakot si Polong kay Terence, kaya't naglakas loob siyang labanan siya. Sa gabi, hindi nakita ni Terence si Melissa na bumalik, kaya tinawagan niya ang telepono ni Melissa para tanungin kung babalik ba ito sa pagtulog. Walang sumasagot, at nang ibababa na niya ang tawag, may boses ng lalaki mula sa kabilang dulo. Terence, bakit mo tinatawag si Melissa? Narinig ni Polong ang pagtunog ng telepono ni Melissa at kinuha ito mula sa kanyang bag. Medyo nainis siya nang makitang si Terence iyon. Ang mga resulta ng pagsusulit ay nagpakita na si Melissa ay birhen pa rin, ngunit naramdaman niyang may iba pang intensyon si Terence sa kanya. Polong. Napakurap si Terence nang marinig ang boses ni Polong. Bakit ka nandito? Nasaan si Melissa? Siyempre kasama ko si Melissa, magkasama tayong natutulog ngayong gabi, kaya wala kang dapat ipag-alala sa kanya. Malamig na sabi ni Polong bago ibinaba ang tawag. Hello. Hindi inaasahan ni Terence na si Polong ay mabilis na ibinaba ang tawag, hindi man lang siya binigyan ng pagkakataong magsalita. Ngunit, bakit kasama ni Melissa si Polong? Hindi ba siya lumabas kasama ang kanyang ina? Pumunta ba si Melissa kay Polong at nagsinungaling sa kanya tungkol sa kanyang ina? Umiling si Terence sa naisip. Si Melissa ay hindi isang mabuting sinungaling, at walang dahilan para magsinungaling ito sa kanya. Hindi kaya siya ang kinidnap ni Polong? Kung hindi, bakit nasa kamay ni Polong ang telepono ni Melissa? Dahil doon, tinawagan muli ni Terence si Melissa, ngunit naputol ang tawag pagkatapos ng 2 ring. Tila ayaw ni Polong na kunin ang tawag ni Terence. Kumunat ang noo ni Terence. Tatawagin na sana niya ang ina ni Melissa, si Celine, ngunit naalala niyang kasama niya si Melissa nang umalis sila ng bahay, at ngayon ay kasama niya si Polong. Sasabihin ba niya kung nasaan si Melissa kung tatawagan siya nito? Walang magawa, nagdial si Terence sa isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Dumaan ang tawag, ngunit tahimik ang kabilang side. Si Terence ay hindi nagsalita, at ang kabilang panig ay hindi rin nagsasalita. Prinsesa. Sinisiyasat ni Terence. May hinahanap ka ba sa akin o ka-chat? Nanggaling sa kabilang dulo ng telepono ang nagmamaktol na boses ng hacker princess. Kung hinahanap mo ako, ibababa ko na ang tawag. Kung hinahanap mo akong ka-chat, ay ka-chat kita saglit. Og. Hindi mapigilan ni Terence na mapangiti ng mapait. Hinahanap niya ito para mahanap ang lokasyon ni Melissa, ngunit halatang galit sa kanya ang hacker na si Princess. Sinubukan niyang makipag-ugnayan sa kanya minsan noong hinahanap niya si Francine, ngunit hindi na sila nakikipag-ugnayan sa isa't isa mula noon. Hindi nakakagulat na ang hacker na si Princess ay hindi nasisiyahan. Sige, sige. Hero Eagle? Kuya at Terence? Tell me, what did you want from me? Alam ng hacker na prinsesa na tiyak na may mahalagang sasabihin sa kanya si Terence, kaya tumigil siya sa pag-aalburoto at direktang nagtanong. Tulungan mo akong maghanap ng numero ng telepono. Ang numero ay, sabi ni Terence. Oh. Ang tunog ng pagtatype ay nanggaling sa gilid ng hacker na prinsesa. Nasa unang ospital siya ng Eastern City. Sa ospital. Napakurap si Terence bakit nasa ospital si Melissa. Tila hindi mapagkakatiwalaan ang mga salita ni Harry. Mayroong higit pa dito kaysa sa nakita ng mata. Oo. Sabi ng hacker na si Princess, kung hindi ka naniniwala sa akin, pagkatapos ay kalimutan mo na ito. Sino ang nagsabing hindi ako naniniwala sa iyo? Ngumiti si Terence ng mapait, naniniwala ako sa iyo. Ikaw. Hindi ka bumalik para makita kami ni Ate Little Seven sa loob ng maraming taon. Medyo mapait ang boses ng hacker princess. Kalimutan mo na yan, pwede ka nang bumalik sa trabaho mo. Ako. Si Terence ay talagang nagkaroon ng sarili niyang kahirapan. Mula nang umalis ang kanyang master, sinunod niya ang utos ng kanyang master maliban sa pag-aaral kasama ang matandang Linford sa West Star Mountain, nagsasanay siya sa labas.
Hindi talaga siya nagpapahinga sa mga taong ito, kahit hanggang sa huling misyon. Hindi talaga siya nagpahinga, kaya hindi na siya bumalik sa isla na tinatawag na X. Ang mga salita ni Princess ay nagpaalala sa kanya ng kanyang pagkabata. Mayroon siyang 2 tagasunod sa kanyang pangkat ng pagsasanay, 7 maliit at ang hacker na si Princess. Tila kailangan niyang maghanap ng oras upang bumalik at tingnan. Hehe, ayos lang. Pwede ka nang bumalik sa trabaho mo. Ang hacker na si Princess ay ngumiti na parang walang pakialam, ngunit naririnig ni Terence ang pag-asa at pag-asa sa kanyang boses. Babalik ako pagkatapos ng ilang oras. Hindi madaling mangako si Terence, ngunit sa pagkakataong ito, ginawa niya. Hindi alam ni Terence kung anong ugali ang dapat niyang taglayin sa hacker na si Princess kapag nagkita silang muli. Noong bata pa sila, siya at ang Little Seven ay maituturing na childhood sweethearts, at sa lahat ng mga taon na ito, nararamdaman ni Terence ang damdamin ng hacker Princess para sa kanya mula sa tono ng boses nito sa telepono. Gayunpaman, ang pakiramdam na ito ay mawawala pagkatapos nilang magkita muli. Sa paglipas ng panahon at pagtanda niya, naging permanenteng alaala sa kanyang isipan ang mga nararamdaman niya para sa kanya noong kabataan niya. Naisip niya na gugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pagkuha ng mga misyon at gagawin ang mga ito hanggang sa pagtanda niya at magampon ng isang bata, tulad ng ginawa ng matandang Linford, upang ulitin ang kanyang buhay. Sa oras na ito, pinakaayaw ni Terence na harapin ang mga relasyon. Alam niya na maaari siyang mawala ng buhay anumang oras sa kanyang trabaho, at ang mga relasyon ay isang luho lamang sa kanya. Ngunit matapos makarating sa lungsod ng Starfield, nagbago ang landas ng buhay ni Terence. Parang hindi sa naisip niya. Unti-unti siyang nagkaroon ng sariling buhay, kaya tinanggap ni Terence si Carla. At ngayon, kaharap muli ang hacker na si Princess, sa wakas ay napagtanto ni Terence na maaari niyang harapin ang kanyang mukha sa mukha. Nag-aalala siya na mawawala ang mga alaala ng pagkabata, at magiging normal silang magkaibigan muli. Mas mabuting mag-reminisce kaysa magkita. Gayunpaman, kahit na, hindi siya palaging makakatakas sa bagay na ito. Kailangang may wakas nito. Ang mga childhood sweethearts ay may iwan lamang sa kanyang mga alaala sa pagkabata. Huminto ang hacker na si Princess, hindi inaasahan na sasabihin iyon ni Terence. Hindi na niya binanggit ang pagbabalik noon. Gayunpaman, bago pa makapagsalita ang hacker na si Princess, ibinaba na ni Terence ang tawag. Nag-aalala si Terence sa kalagayan ni Melissa, kaya hindi siya nag-abala sa hacker na si Princess. Binati niya si Cheryl at umalis ng villa patungo sa unang ospital. Hindi naging mahirap para kay Terence na hanapin ang numero ng kwarto ni Melissa sa service desk sa unang ospital ng Starfield. Dumiretso siya sa kwarto at nagulat nang makitang nandoon lahat sina Celine, Jimmy, Benny, at Polong. 2,740. Ang silid ni Melissa ay isang napakalaking intensive care unit, at ang panlabas na silid ay para sa mga miyembro ng pamilya na makapagpahinga. Ang pagpasok ni Terence ay halatang ikinagulat ng lahat. Terence! Anong ginagawa mo dito? Hindi inaasahan ni Polong na darating si Terence, mas lalo siyang naguluhan kung paano napunta si Terence dito. May sakit si Melissa, kaya hindi ako makakapunta. Sinulyapan ni Terence si Polong bago pumasok sa silid. Teka, huwag kang pumasok. Tumayo si Polong sa harap ni Terence, sinusubukang pigilan siya sa pagpasok sa silid. Baliw ka ba? Hindi ko kailangan ng pahintulot mo para bisitahin ang kaklase ko, sabi ni Terence na nakatingin. Ikaw. Hindi inaasahan ni Polong na magiging ganito ka-agresibo si Terence. Sinabi lang niya kay Terence ang tungkol kay Harry, bakit hindi siya natakot. Pumunta ka sa gilid. Hinawakan ni Terence si Polong sa kanyang kwelyo at itinulak siya sa gilid bago pumasok sa silid ni Melissa. Ikaw. Galit na galit si Polong. Nilinggan niya sina Jimmy at Benny Turner, gustong may sabihin sila, ngunit iniwasan nila ang kanyang mga mata. Kinamumuhian nga nila si Terence, ngunit hindi nila kayang saktan siya. Wala man lang pakialam si Terence kay Polong, kaya ipapahiya nila ang kanilang sarili kung pupunta sila sa kanya.
Walang pagpipilian si Polong kundi sundan si Terence sa silid. Nakita niya si Terence na hawak ang kamay ni Melissa, at lumabas ang apoy sa kanyang mga mata. Tumakbo siya at itinulak ang kamay ni Terence. Terence, huwag kang masyadong lalayo. Si Melissa ang nobya ko, at kinikilala iyon ng bahay Turner. Sino ka para makialam? Sinasabi ko sa iyo, hindi na ako pushover house kang hindi na ang bahay ni Kangkang. Ang kapatid kong si Harry ay ang 8th elder ngayon ng langit. Yung ikawalong matanda. Sasampalin kita. Sinusuri ni Terence ang katawan ni Melissa nang pigilan siya ni Polong. Sa sobrang galit niya ay sinampal niya ang mukha ni Polong. Ikaw. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Hindi makapaniwalang tumingin si Polong kay Terence. Hindi ka ba natatakot na dumating ang kapatid ko at haharapin ka? Gusto mo bang makipagkompetensya sa akin in terms of ancient background? I'm not afraid to tell you my small wife is the future sect master of the Ice Palace. You have an ancient sect background, who don't always talk about this thing. If you have the ability, then find him. Malamig na sabi ni Terence. May limitasyon ang kanyang pagpapaubaya. Si Polong ay palaging napakasigla, at ayaw ni Terence na magkaroon ng direktang salungatan sa sekta ng Sky Elixir, kaya hindi na lang niya ito pinansin. Si Melissa, gayunpaman, ay nahimete nang wala sa oras, at si Terence ay hindi naniniwala na si Polong ay walang kinalaman dito. Og! Biglang naalala ni Polong si Trixie, ang babaeng muntik nang magalit sa kanya noong huling beses silang naghapunan. Napaawang ang kanyang bibig. Alam niya ang tungkol sa insidente ni Trixie, ngunit hindi niya ito inisip. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit hindi natatakot si Terence na hanap niya ang kanyang sarili na isang mabuting asawa. Ang kanyang kapatid ay isang elder, ngunit ang asawa ni Terence ay isang vice palace master, isang magiging palace master. Ang background na ito ay hindi mas masahol pa kaysa sa kanya. Bakit nahimete si Melissa? Dahil ba sa'yo? Sumimangot si Terence. Mukhang mas mabuti ang kalagayan ni Melissa kaysa kahapon, lalo na pagkatapos ng gamot. Nanghihina pa rin siya, ngunit ang dahilan ng pagkahimatay ay hindi dapat dahil sa kahinaan. Iba ito. Ako. Hindi inaasahan ni Polong na ganito kagaling si Terence. Kaya niyang makita ang dahilan ng pagkahimatay ni Melissa sa isang iglap. Hindi niya naintindihan nang huhula lang si Terence, ngunit nakonsensya siya, at inisip na kinumpirma ito ni Terence. Ikaw ba talaga may gawa nito? Nagdilim ang mukha ni Terence matapos makita ang reaksyon ni Polong. Ako. Hindi, nakita ko lang kayo ni Melissa na magkasama, kaya pinuntahan ko si Turner. Mali ba iyon? Siya ang jowa ko, ako. Nagsisimula ng matakot si Polong na hindi umubra kay Terence ang background ni Harry. Sinampal ni Terence ang mukha ni Polong, napaupo siya sa lupa. Naku, hindi kita gusto, kaya pinatalsik kita. Mali ba ako? Hindi narinig ni Polong ang huling pangungusap ni Terence. Malamang mahihimatay na naman siya kapag narinig niya iyon. Binuhat ni Terence si Melissa at lumabas ng kwarto. Maayos na ang katawan ni Melissa ngayon, at walang saysay na manatili sa silid. Baka ibalik niya ito. Si Polong ay walang malay, at binuhat ni Terence si Melissa palabas ng silid sa ilalim ng gulat na mga tingin ni na Jimmy, Benny, at Celine. Nagpout sina Jimmy at Benny, walang lakas ng loob na magsabi ng kahit ano. Nakatingin lang sila sa pag-alis ni Terence, walang lakas ng loob na magsabi ng kahit ano. Si Celine naman ay napabuntong hininga na lang, iniisip kung may nagawa ba siyang mali. Hindi niya dapat pinilit ang kanyang anak na pakasalan si Polong. Ngunit kung hindi niya hahayaan si Melissa na pakasalan si Polong, ano ang mangyayari sa bahay ni Turner? Paano ang tungkol sa kanya at sa mga kumpanya ng parmasyutiko ng kanyang asawa? Ang background ni Polong ay hindi dapat maliitin. Ngunit tila si Terence ay hindi natakot kay Polong. Nagiging mapusok ba si Terence o kumpiyansa na mawala ng malay si Polong pagkatapos niyang ihayag ang kanyang background? Hindi na lubos na maunawaan ni Celine ang mga kalamangan at kahinaan ng bagay na ito. Parang nagustuhan ni Melissa na kasama si Terence. Bilang ina ni Melissa, natural na gusto ni Celine na maging masaya ang kanyang anak, kaya't ang kanyang puso ay nagsimulang sumandal kay Terence.
Hindi lang niya alam kung si Terence ay katapat ng bahay Kang. Kaya naman, hindi na sila pinigilan ni Celine at hinayaan na lang sila. Si Polong ay nahimatay na, at ang kanyang kasintahang babae ay kinuha, kaya hindi niya masisisi ang sinuman. Hinatid niya si Melissa pabalik sa villa, at dahil wala pa rin itong malay, hindi siya madala ni Terence sa practitioner. Hiniling niya kina Cheryl at Yasi na palitan siya ng kanyang pijama at hayaan siyang matulog sa itaas. Lumipas ang gabi ng walang kabuluhan, at kinaumagahan, naghahanda si Terence ng almusal nang makita niya sina Cheryl, Yasi, at Melissa na magkasamang bumaba sa hagdan. Si Melissa ay hindi natutulog. Napakurap-kurap si Terence sa biglaang pagbabago na sanay na siyang natutulog si Melissa hanggang tanghali nitong mga nakaraang araw, at nagulat siya nang makita siyang gising ng napakaaga. "Melissa, gising ka na?" tanong ni Terence. Nahihiyang tumango si Melissa, pero medyo inaantok pa ako, at wala akong masyadong energy, pero pagbangon ko. "Mabuti naman." Tumango si Terence. Wala siyang ibang sinabi, bagkus ay nag-aalala siya sa loob. Kahit na gumaling si Melissa, hindi siya makakabawi ng ganoon kabilis. "Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master."